Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga ka-review natin kapapasok lang. Umusok na, retired generals di napigilan galit kay PBBM. Ha? Isiniwalat at binunyag na. Yan mga ka-review natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, mainit na isyu at pinag-uusapan ngayon ang pagpapatahimik sa mga political bloggers na hindi sumasang-ayon sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos nga na ipa-shutdown ang ilang FB page ng mga sikat at kilalang bloggers nito lang mga nakalipas na araw. Ngayon naman ay pinag-iinitan ang mga retired generals na pumirma ng manifesto sa pagkakakulong ng dalawang anchor ng SMNI. Isa si retired General Macanas ang target ngayon ng PNP at nakahanda silang kasuhan dahil sa di umano ay pagpapakalat ng fake news. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sa isang interview kahapon, naglabas ng So, eto nga po mga ka-review natin. No? May mga nagko-comment po dito sa ating munting channel at sa iba't ibang social media platforms mga ka-review natin na ano ba? Meron bang nangyayaring secret martial law? Diba? Dito sa ating bansa. Kasi, di ba? Parang yung nangyayari po ngayon, mga ka-review natin, na sinisikil po yung mga karapatan natin ng mag-express ng ating mga opinion, di ba? Gaya nga po ng itong si Ma'am Harlika, si Sir Banat Bayat, si Miss Sas, di ba? Ano po, tinake po yung nila, yung Facebook accounts. Ngayon naman po, ito naman, mga retired generals, mga ka-review natin, pinipigilan din na magsalita. Diba? O, paano natin hindi sinasabi? Diba? Gaya ng sabi nung spokesman na yun, ng mga pulis, mga ka-review natin na, diba? Pwedeng makasuhan. So, edi kasuhan nila, mga ka-review natin, diba? Huwag lang nilang tatanggalan ng diba? Huwag lang nilang gugurgur yung mga social media accounts nila. Oh, 'di ba? Kasi mahalaga pa rin na makapagsalita ang bawat isa sa atin, 'di ba? Mga ka-review natin para naman paano pat nagkaroon tayo ng demokrasya, 'di ba? Kung pipigilan mong magsalita ang taong bayan, no? Sama ng loob itong si General Macanas kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa administrasyon ni PBBM kung saan ay isa siya sa mga sumuporta kay Marcos at sulit BBM siya at ang buo niyang pamilya. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Kaya Rick and Doc Badoy, kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako at natuwa ako nung ang mga PMEers nagperma ng manifesto. Sabi pa ni General Macanas, isa siya sa mga nabudol ng kampo ni PBBM dahil malaki ang tiwala niya sa nahalal na Pangulo kung saan ay nagbablog siya para suportahan ang kandidatura ni PBBM noong nakaraang eleksyon. Isa akong political blogger ni Mr. BBM, nagkali-survey ako, nangampanya ako para sa kanya, but now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traidor siya.
inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Isa rin sa ikinasasama ng So yan na nga po mga ka-review natin, no? Sa susunod na eleksyon, mga ka-review natin, eto, opinion lang ha, base po sa na-experience natin at sa mga nangyari po sa ating bansa. Di ba nung nakarang eleksyon, mga ka-review natin, marami pong di ba, mga sumuporta kay PBBM. Ngayon, bali, nagkakaroon tayo kasi tayong mga Pilipino, mayroon tayong ugaling di ba? Pagtanaw ng utang na loob, di ba? So yan siguro ang nangyayari dito kay PBBM, mga ka-review natin, di ba? Unlike po doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, wala po siyang kontra nga po siya ng lahat ng media, mga ka-review natin Kaya nga po, malaya pong makapagsalita, malaya pong makapagdesisyon ng sarili si dating Pangulong Duterte, no? At saka minumura niya pa yung mga, di ba, oligarko, mga ka-review natin. Kasi alam ni dating Pangulong Duterte na wala siyang utang na loob dito sa mga hinayutak na ito, di ba? See the difference, mga ka-review natin? Tama po talaga yung sinasabi ni General Macanas, mga ka-review. Nabudol po tayo. ang loob ni General Macanas ay ang pagsuspinde sa programa ng SMNI kung saan ay ito lang ang istasyon na lumalaban sa insurgency at walang takot na tumutuligsa sa mga CPP-NPA. Kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin mulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila. Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Sa huli, sinabi ni General Macanas na tila marsyalo na dahil pinatatahimik ni PBBM ang mga vloggers at media na naglalabas ng opinyon para sa kanilang kalayaan na fresh freedom. Yung ginawa kina Doc Badoy, ka Eric, Sasasot, Maharlika, Banatbay, wala na, martial law na, wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama ba na patahimikin ng pamahalaan ang mga media men at vloggers na nagpapahayag ng kani-kanilang saloobin sa gobyerno ni PBBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay sa umano'y pangungumbinsi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-resign. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Chin Fajardo, fake news ito at handa silang panagutin ang sinumang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasagawa ng masusing cyber patrolling para matukoy ang mga social media site at YouTube channel na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isa sa sinasabing social media site ay ang General's Opinion na may 104,000 na followers. Again, inuulit po natin to all spreader of fake news. We are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo,
we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kaugnay naman sa destabilisasyon, sinabi ng opisyal na wala silang namomonitor na paggalaw sa hanay ng pambansang pulisya ukol dito. Ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nag-validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. We want to assure the public that the PNP remains a political, intact, solid, and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authority. Ang pamunuan ng AFP So yan mga karibyo natin ha, klaro po, sinabi niya. Mahal po ng pulisya ang ating bayan, no? Yan mga karibyo natin, napakaklaro po ng sinabi ni ma'am. Oh? At sana lang po mga karibyo natin, di ba? Sa kabila po ng ating pagmamahal sa bayan, sana wag po tayong magbulag-bulagan. Wag po tayong bingi-bingihan sa sinasabi po ng taong bayan, no? Kasi mahirap naman, mahal mo ang bayan, pero bingi ka, 'di ba? Hindi mo naririnig yung concern ng taong bayan. Bakit ba ito na nga lang po, bakit ba nagkakaganito itong mga taong ito? 'Di ba? Yun po yung dapat imbestigahan, 'di ba? Kung bakit, ano ang dahilan ng mga ito? Diba? Kung bakit sila nagsasalita ng ganito. Like for example, sa atin dito sa Pinas News Review, mga karibyo natin, lagi nating sinasabi, lagi ko pong minimension yung pagtaas po ng mga bilihin dito po sa ating bansa, mga karibyo natin, na sana matulungan po tayo ng ating mahal na Pangulo. Yan ha. Kasi hindi lang naman ako, mga karibyo natin, ang nagsasabi ng ganyan. No? Base po sa mga naririnig natin, no? Sa mga balita, yan ha. Sa mga Kalye survey, mga karibyo natin, di ba? Nung mga nakaraang may mga nag-survey kung ano ba talaga yung problema ng ating bansa. Di ba? Ang sinasabi nila kung satisfied ba sila sa kay PBBM o hindi. O, di ba? Nagsalita po ang taong bayan. Ang isa po sa kanilang sinasabi at inaangal sa administrasyong ito, mga karibyo natin, ay ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin, no? Kasi nga po, pinag-aawayan, dahil nga po sa pinag-aawayan yung pondo, diyan sa Kongreso, iba't ibang pondo, no? Salapi, kwarta, no? Sa kabila po ng malalaking bilyones po ang mga budget, umiiyak at sumasakit din po yung ulo ng ating mga kababayan dito sa mga matataas na bilihin. No, hindi yung sinasabi kong tumataas na mga bilihin, mga karibyo natin, hindi po ito yung mga seasonal na mga products ha. Ito po yung mga pang-araw-araw ng pangangailangan natin tulad po ng bigas, ha? Na mga agricultural products, di ba? O yan po. muli ding tiniyak ang pagiging profesional at katapatan sa konstitusyon. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Ay, Admar, MJ, galit na galit ako yung ginawa ng Kongreso, yung ikinulong nila yung ikinukonsider ko, mga bayani, modern day heroes, yan si Kai Eric and Doc Badoy. And I'd like to salute these two patriots, Kai Eric and Doc Badoy. Kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako. At natuwa ako no, ang mga PMAers nagperma ng manifesto. Kaya itong si Sir Dado, dahil may manifesto siya, ako ang unang pumirma doon. Para naman I'll be counted part of Philippine history na ang isang tao, kagaya ko, as a citizen, Johnny Macanas, pumirma ako doon sa manifesto withdrawing my support to this lame duck president, presidente na takot sa asawa.
Isa akong political vlogger ni Mr. BBM. Nagkali-survey ako. Nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traidor siya. Inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Inuna niya, kaya betrayal of public trust ang nangyari, kaya wala na. Hindi na ako yung dati na BBM supporter, but then I still consider myself as Marcos loyalist ni President Marcos Sr. at ni First Lady Imelda Marcos. So yan mga karibyo natin, yan ba ang pinuputok ng butsi ng itong PNP mga karibyo natin sa sinabi ni ano na ba ngayon, pag nagsabi ka ba ng totoo, pwede ka ng kasuhan mga karibyo. Ay tama nga pala mga karibyo natin, no? Sa bagay, gano'n naman talaga yung nangyayari ngayon eh. Tingnan nyo si Ka Eric po at si Doc Lorraine, di ba? O ikinukulong kasi nagtatanong. Dito naman po kaya General Macanas, mga karibyo natin, dahil ba nagsasabi siya ng totoo? Totoo naman po talaga, di ba? Oh, di ba? Anong mali sa sinabi ni General Macanas, mga karibyo natin? Kung magsasabi ka ng totoo, itatrato ka ng kaaway ng bansa. Kasi parang gano'n, di ba? Pag kinasuhan ka, mga karibyo natin, parang kalaban mo na talaga yung bansa. Di ba? Well, anyway, mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? I-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman. No? Kayo po ba'y nasasaktan, no? Patungkol sa dito sa mga ating naririnig, no? New Year po mga karibyo natin, pero ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Wala po tayong magagawa, no? Kasi sila naman ang namumuno dyan. Alright mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Maraming salamat po.